Are you looking for a budget portable karaoke speaker? Well, this video is for you. By the way, I am IBM Versabal and this is Soundtech PH. So, this is the Sodel K12. At ngayon, samahan niyo ako para ating unbox at ating aalamin kung maganda bang quality ng speaker na to. So, later on, we will be having a sound testing and also a comparison. So, i-compare natin siya doon sa isa nating speaker na na-review before. The MS6 Musky kasi sila yung medyo level ng size and level ng wattage and almost magka-range ng price. So, ayan. Ating umpisahan sa box, ayan, RGB light effects. So, meron siyang 5.3 Bluetooth version para sa stable connectivity and then stereo sounds and portable. Of course, portable speaker naman talaga siya. Ayan, so ito yung nasa pinaka-front niya. So, meron siyang nag-iisang full range driver. So, ayan, wala na siyang kasamang Twitter or ano-ano pa dyan kasi full range na siya. So, meron nakalagay dito, Hi-Fi Audio Cinematic Experience. Well, tatry natin yan mamaya. Kung yun ba yung mafe-feel natin habang pinapakinggan natin yung music. So, ayan. Andito yung ibang description. Model number K12 input. This is for the charger, 5 volts and 2 ampere. So, ayan. Yan, basahin nyo na lang yan. Yan yung mga QR code. Ayan. From this side, so, same lang. From the back side. So, ayan. And now, buksan na natin. So, ayan siya. Bumugad kagad sa atin yung ayan, user manual. Ayan. Or user guide. Pagkahaba-haba. Diba? Ito mo malalaman guys, yung ano pa lang. User manual pa lang. Quality na. Diba? Isa to sa palatandaan na yung brand na yan or yung model na yan, hindi tinipid. Yan. Maganda yung pagka-organize. So, we have that Type-C cable. A to C cable for charger. And 3.5. Yan. Bilisan na natin. So, may kasama siyang nag-iisang wireless microphone. So, kaiba yung design niya guys. Parang may similarity siya dun sa microphone ni MS6. Ayan. Sana maganda rin yung tunog niya. Sarang, andito na tayo sa final. Sa main unit natin. Ayan. Sobrang gaan lang niya. Kasi based din naman sa specs niya pag tinignan natin. Meron lamang siyang 1,054 grams. Ayan. Bluetooth connection distance niya is 10 meters. Bluetooth version is 5.2. Ayan. So, andyan yung mga command niya. Instruction, basahin nyo yan guys. Ayan, wag na natin basahin kasi bukas pa tayo matatapos. So, ayan. Bubuksan na natin yung pinaka main unit natin. So, ayan. Tcharam! So, may sound effect tayo. Ayan, ba? Hawakan natin siya. Diba, parang sinlaki lang ng kamay ko. Mas mahaba pa ito yung kamay ko. Yung kamay ko na puro, puro ugat-ugat, pasmado. So, ayan siya guys. Meron siyang, hindi siya ported Ayan. May passive radiator siya. Ayan. Ayan. So, maganda yung belt niya guys. Pag hinawakan mo pa lang siya, maramdaman mo na talaga yung quality niya na maganda. Magkatalo na lang talaga sa performance. Yan. So, unahin natin sa taas. Andyan yung mga buttons niya. Control buttons. Sa gitna, may control knob siya for main volume. And then, sa mga buttons niya, dito yung power on, off. Andyan yung play, pause, and mode. Kung anong source ang gagamitin mo. Ayan. Previous and next track. Ayan. Tapos, meron siyang control for mic echo. And this one for mic volume plus and minus. Yan. So, pag magagamit ka ng flash drive or USB, so ito yung magagamit mo yung mga number na to. Yan. Nice! Tapos TWS. And also we have
AE, this one's for auto cancellation of vocal. So ito yung parang backup vocal kung gusto mong tanggalan ng boses yung tugtog kasi gusto mo siyang gawing karaoke, pinutin mo lang to, press. Wow. Para automatic mawawala yung vocal. Then another one press again para bumalik siya sa normal. Tapos as you can see, we have the EQ. So yung EQ guys, ilong press mo lang siya, meron siyang dalawang EQ, EQ1 and EQ2. Yung EQ1 niya, yun yung normal niya. EQ2, yun yung parang deep bass. Ayan, not so sure. Mamaya malalaman natin kung alin sa dalawa. Basta meron lang siyang dalawang EQ preset. Wow. Ayan. So, obvious naman na hindi lang naman to talaga yung first time natin binuksan to. So, from the previous days, tinry ko na rin naman talaga siya. Ayan. So, sa likod, andito yung mga multiple inputs niya. Ayan. Sa gilid, andyan yung para sa charger niya na 5 volts. And then USB and TF card, auxiliary and forward mic. So okay lang guys na isa lang yung free microphone niya kasi meron naman siyang extra wired mic input. Wow. So unlike dun kay MS6, meron nga siyang dalawang microphone pero wala naman siyang ganito. Yun yung disadvantage naman niya. Ito kaya siguro mas mura siya ng konti kasi isa lang yung free mic niya. So maganda siya. Magandang option. So andito yung sa gilid ng passive radiator, umiilaw din to. RGB light niya. Pwede mong ipalit-palitan and pwede mo rin siyang i-off para power saving na rin. Ayan. Tapos sa pinakailalim naman niya, andito, meron siyang dalawang mahahabang vertical rubber footings. Ayan. Para maganda yung kapit niya guys. Tapos andyan na rin yung ibang information. Ayan. Sa taas naman, andito yung handle niya. Yan. Rubber po siya guys. Tapos pag tinignan mo, akala mo leather, pero rubber po siya. So parang ito lang yung nagpapa-chip sa kanya. Pero pangit din naman pag wala siyang hawakan. Kasi mamaya mabitawan mo pa madulas, diba? So kailangan din talaga to. So ayun, bago ko makalimutan, meron pala siyang power na 30 watts and battery capacity na 5,000 milliampere. Ayan. So yung playtime, magdidepend na lang yun guys. Wala naman talagang accurate na playtime. Parang estimated lang naman yun kasi magdidepende pa rin naman talaga sa klase ng music na at sa volume na setup mo. So ngayon guys, so bibigyan lamang natin kayo ng comparison sa size. Ayan, sa size ni K12 compare sa size ni MS6. Ayan. Sa likod nila, sa MS6 is ported, while si K12 meron siyang passive radiator. Wow. Ayan. So, ayan, later on, compare natin yung sound quality nila. So, bawas muna tayo dito. Ayan, bubuksan na natin siya. Talong press lang. Ayan. So, mapapansin mo yung ilaw nasa likod. Ayan. Kasi nasa likod. Nandun yung ilaw. Ayan. Ngayon, itatry din natin buksan yung microphone. Hinaan muna natin yung mic volume. Ayan. Baka biglang mag-feedback sa sobrang lapit. So, ito yung mic niya. Ay, mali. Ito pala yung on-off. Hello. Hello. Hello, hello. So, meron siyang mic volume hanggang 16. Ayan. At ang gamit niya guys ay reverb. So, hinaan natin yung echo. Ayan. So, echo, wala. Ayan. Kung mapapansin nyo guys, medyo matining siya. Kung masagap siya, compare mo siya dun kay MS6. Ito medyo matining. Ayan. Hello, hello, hello. Try natin sa kay MS6 kung anong iba nila. Compare natin. Power on. Bluetooth mode. Connected. Isa talaga to guys na nagpapamay sa akin yung si MS6. Napapabilib talaga ako dyan ng sobra. Napakaliit pero
Grabe siya. Tayo natin yung ilaw. Asilaw. So, bubuksan natin yung microphone ni MS6. Ayan yung mic ni MS6. Ayan. Meron silang kanya-kanyang volume control dito sa mismong hawakan. Try natin si MS6. Hello? 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 Si Sode Elki naman. Hello? Hello? Di ba narinig niyo yung kaibahan? Malalim, ma-bass at medyo swabe yung tunog ng MS6 compare sa kay K12. Hello, matinig. Hello? Hello, hello? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Di ba magkaiba sila? Ito. Medyo, realistic naman sa MS6. Ayan. Marinig mo yung natural na boses. Dito parang matining siya, parang naipit. Pero okay pa rin naman siya. Okay pa rin kasi malakas yung sagat niya at enough naman yung echo niya for karaoke. Diba? Hello? Hello. Magkakaiba lang talaga sila ng quality. Ayan. And parehas din po sila rechargeable. Type C. So, ayan guys. Tatry na natin magpatugtog. Yan. Kung mapapansin nyo guys, magkasing laki lang talaga sila. Yan. Medyo bulky lang talaga si Musky. And then, pagdating naman sa built material nila, parang dito ako mas natitibayan kaysa DLK. Ayan. And also, yung silk screen, yung mga pangalan guys. Dito sa kay Musky, mabilis siya mabura pag pinunasan mo siya ng wipes. Nabubura siya. Unlike dito, kahit anong hindi siya nabubura. Maganda yung mga rubber niya, pindutan. Solid. Dito, okay din naman. Kaso, hindi lang talaga siya. Solid din naman siya. Siguro yung mga printing lang talaga. Hindi maganda yung quality na ginamit nila. Kaya nabubura. And then, gasgasin din siya compare dito kay CDLK. So, ayan guys, yung distance natin from the speaker is around 1 meter. Ayan. So, may sobra lang ng konti. 1 meter point something. Ganun. So, ngayon mag-start tayo sa 50%. At unahin natin kay K12. Yan. Lipat natin kay MS6. Ayan, narinig nyo na. So, from 50% volume, malakas na talaga sa MS6. Okay, lagay natin sa 80%. Lipat natin kay K12. Lagay na natin sa full volume. Ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from Simon. I've been all around the globe trying to protect your soul. Narinig nyo ba guys kung gaano kalakas sa MS6? Diba? Ang layo ng kaibahan nila.
I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Let's creep while you and me repeat. This beat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Set my heart afire. Ngayon, itatry natin yung EQ ni K12. Baka sakaling may kaibahan, baka mas malakas or mas mahina. Try natin. Yun, mas lumakas siya. Ayan. So, kanina pala naka-deep bass siya. Ito yung default niya. Sige. With plans and secrets and forbidden bliss, can't stay still, don't stop the thrill. My bones crave your skin, temptation within, mistakes ignite the silence. Ngayon, dahil binago natin yung EQ, try naman natin ulit siya hinaan. Balik tayo sa 50%. Let's creep while you and me repeat. Heat is suffocating. I'm waiting. Hesitating. Ayan, parang may mas laban na. Desires set my heart afire. Test natin to 80. Heart on fire. MS6. Set my heart afire. Solid bass talaga sa MS6. Mas malalim yung bass niya. Sa MS6 guys, wala na siyang preset EQ kasi templado na yung ano niya. So yung bass sumasabay na talaga siya sa main volume niya. Templado na siya. Di ka na magpindot-pindot. So kay K12, lumalakas siya doon sa isang EQ. Yun nga lang, parang kulang siya ng bass. Doon sa isang EQ naman, mas ano siya, may bass, mabass siya, pero humihina naman yung vocal niya. Ayan, yun lang yung ano niya. Kaibahan. Pero overall, for me, mas okay yung sa laban na to, mas okay yung sounds quality ni MS6 and at the same time, mas louder siya. And then, mas resonance yung bass niya kasi mararamdaman mo talaga yung resonance ng buong room. Hina lang naman kasi given na maliliit lang naman sila ng speaker. Pero mas deeper yung bass niya compare kay sa DLK na gumagamit ng flexi bass. Ayan, ng passive radiator. Ayan. So later on, itatry din natin siya for karaoke. Ayan. So, ayan guys. Narinig nyo na yung ano natin. Sounds comparison. So, bigyan ko lang kayong kalinawan guys. About sa wattage pala. Magkaiba din naman sila ng wattage.
Baka siguro kaya mas lamang yung sounds. Panalo para sa akin si MS6 sa laban na to is because mas siguro dahil sa lamang siya ng wattage kasi this is 50 watts and so DLK is only 30 watts. So baka isa rin yun sa dahilan kung bakit mas malakas siya at mas broader and maganda yung quality niya. And kasama na rin siguro doon yung design kasi ported type siya and sa other side naka-flexi bass or naka-passive radiator. So it's up to you guys kung pag bibili kayo ng portable karaoke speaker, it's up to you kung alin sa dalawa yung pipiliin nyo, kung dito kayo sa mas cheaper or dito kayo sa hindi naman siya expensive kasi konti lang din naman yung difference ng price. Pero kung meron ka namang enough, may budget ka talaga na kaya naman, doon ka na sa kung saan ka masasatisfied. Pero hindi ko siya sabing hindi ka masatisfied dito guys kasi parehas naman sila maganda. Ayan, nasa magkaiba na lang talaga kung sa preference ng tao. Ayan. So ngayon, itry naman natin yung karaoke niya. Ayan, MS6, K12, MS6, K12. Ayan. Sa pagsasalita pa lang, maririnig nyo na yung difference. Ayan, Try tayo ng karaoke song. This is MS6, this is K12. Tarata daw tayo ng golden. Ayan. Unahin mo natin si MS6. I was so close, I was alone. No dream, so good. Even this wrong, I didn't know how to believe. Try naman natin yung kabila. Same song. Lipat natin siya kay K12. I was so close, I was alone. No dream, so good. Even this wrong, I didn't know how to believe. So, try pa tayo ng iba. Hanggang doon lang yan, ha. Another song, K12 pa rin tayo. Makikita nyo naman guys kasi magre-reflect sa ilaw doon pag naka-MS6 tayo. And feeling that I think I can get by with nothing. Of all the blessings life can bring, I've always need something. Lipat naman natin sa kabila. Wait lang ha. MS6. I get all I want when it comes to loving you. You're my only reason. You're my only truth. I need you. So, iba talaga guys sa MS6. Hindi sa pinapaboran ko sa MS6 sa talagang pag may experience nyo, ibang-iba talaga sa MS6. Dito tayo kay K12 and then balik natin yung song. Backward natin konti. Hingin natin sa in-place. Q1. Kasi masyadong matinig. I don't need a lot of things. I can get by with nothing. Of all the best life can bring, I've always need something. 12. But I get all I want when it comes to loving you. I need you like you water, like breath, like light. Narinig nyo na guys yung kaibahan nila. So, wag na natin damihan kasi mahirap mag-edit guys. Baka copyright. So, ayan. Okay. Ayan, tatapusin na natin. So, ayun. Ano bang masasabi nyo sa narinig nyo? Ayun. So, si Hosin Fever with MS6 and Hosin Fever with K12. So, it depends na lang guys yung ano yung preference. Para sa akin lang, I go with MS6. Yan, love na love ko talaga sa MS6. And I know, I love ko rin yung brand na Sodelki. But for this round, for this round alone, mas dito yung puso kay MS6. Ayan.
So, mas maganda yung total audio output niya, and in terms of karaoke, mas maganda rin siya kantahan. Hindi ka mahihirapan, parang andun lahat ng support sa boses mo, na hindi ka mapapagod kumanta. Tapos lahat nasasagap, pati plema mo nasasagap. So, kung maganda yung boses mo, mas lalo niyang pabagagandahin. Ayan. So, sa mga mag-request ng link dyan, mabilis lang naman siya guys hanapin. Meron siya sa Lazada, and meron din siya sa Shopee, CMS6, and sa DLK, ganun din, meron siya sa Shopee, and meron siya sa Lazada. Mag-ingat lang kayo guys, maghanap kayo ng seller, piliin nyo yung, kahit sa DLK, hanapin nyo yung, sa DLK mismo, official store, Lazada or Shopee. Bago kayo mag-check out, check nyo muna yung seller, nakikita nyo naman seller. So, meron dyan tayong seller sa DLK mismo, meron ding kay Prime Choice, and then I don't know kung meron si GYS sa DLK. Ito yung mga legit seller guys. Prime Choice, ano pa ba, meron pa yan mga 6 yan sila na check ko ng mga legit seller. So ayun lamang guys, maraming salamat sa panonood nyo ng video natin ngayon, and I hope may natutunan kayo at nakatulong sa inyo para mas magkaroon kayo ng idea sa pagpili ng portable karaoke speaker na inyong bibilhin. So maraming salamat guys sa pag-like, pag-share at pag-subscribe ng ating channel. Yun lamang po. Maraming salamat. Bye-bye. God bless.